Praise God, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Welcome po kayo sa ating online Sunday service sa araw na ito. Our topic today is keeping your love alive. So tayo po ay sama-samang manalangin, hilingin natin ang pagsama ng Banal na Espiritu. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po namin kinikilala, ina-acknowledge ang iyong banal na presensya sa amin pong pakikinig, pag-aaral ng iyong banal na salita sa araw na ito. Buksan niyo pong aming puso't isip upang mawari namin ang kapahayagang gusto niyong iparating sa amin sa oras na ito. I declare victorious service in Jesus' name. Amen. So according to 1 Peter chapter 3 verse 1 to 10, ang Diyos ay nagbigay ng mga instruction. At maging si Pedro ay nagbigay din ng halimbawa ni Abraham at Sarah. Binanggit sila ni Pedro bilang mga halimbawa kung paano panatilihing buhay ang pag-ibig. Kapatid, maaring ang pag-ibig mo sa Panginoon ay nanlalamig na. Dahil sa dami ng problema mong pinagdadaanan, nawawalan ka na ng ganang magpuri, sumamba, mag-pray, o maybe maglingkod, na dating naglilingkod ka naman sa Panginoon. Or maaaring dumadalo ka na lang sa gawain, o naglilingkod na lang, pero wala nang alab ng puso. Wala na yung apoy. Wala na po yung burning desire. O kaya naman maaring ang pag-ibig mo sa iyong asawa ay nanlalamig na din, to the point na maghiwalay na kayo. Nanlalamig dahil nawawalan ka na ng tiwala sa Kanya. O sa ano pa mang kadahilanan o problema, mga minamahal. Same with Abraham and Sarah. Marami din po silang problema. Nagkaroon sila ng mga panggigipit sa pamilya, laging palipat-lipat ng lugar at hindi mapermanente. At nakatira sila sa isang tolda na lamang. Hindi sila nakatira sa isang magandang tahanan tulad ng ginagawa ng marami sa atin. So mayroon po silang pangarap na karaniwang hindi tinutupad or natutupad. Si Abraham ay nagkaroon ng relasyon kay Hagar at nagkaanak ng isang babae sa hindi niya tunay na asawa. Nagkaroon sila ng problema sa kanilang mga anak. Nabigo si Abraham na protektahan si Sarah gaya ng nararapat. So hindi niya ipinagtapat ang katotohanan upang protektahan ang kanyang sarili. Kaya ito'y naging isang kasinungalingan. Marami po silang pinagdaan ng problema, kasama na dito yung pagtaas ng edad. Nagkakaedad na sila eh. In fact, 90 years old na po si Sarah nung siya ay nabuntis. At 100 years na rin po si Abraham that time. Overall, the good news is that Abraham and Sarah ay nagtagumpay at nalampasan nila ang lahat ng mga iyon. At nananatili silang magkasama. Yun ang maganda eh. Ngayon, how to keep your love alive? Papaano mapanatiling buhay ang pag-ibig? Nag-aalab yung ating puso sa Panginoon, maging sa ating mga iniirog o mga asawa natin. Today, we will learn the 6 principles from God's Word on how to keep love alive. Okay, first principle, 1 Peter chapter 3 verse 5 and 7, makikita po natin doon yung unang principle. Live in a way that strengthening your faith. Mamuhay sa paraang nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Ang sabi doon sa verse 5 ng 1 Peter chapter 3, iyan ang kagandang ipinakita ng mga banal na babaeng umasa sa Diyos noong unang panahon. Sila ay nagpasakop sa kanilang mga asawa. Verse 7 naman, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila ay mas mahina at tulad ninyo ay may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan.
na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. So strengthen your faith, kapatid. It means you put your hope in God and you put your trust in the Lord. Kaya ang mahalaga, kapatid, practice living in a manner that builds up your faith. Paano mabibuild yung ating pananampalataya? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, sa pagme-meditate ng salita ng Panginoon. Kapatid, mahalaga na ilagay mo ang iyong pag-asa sa Diyos at ang tiwala sa Kanya. Amen po? Abraham was the father of the faithful. Okay? Siya yung ama ng mga tapat. Hindi tayo magkakaroon ng uri ng tahanan na dapat nating taglayin nang hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Sinasabi sa Biblia that threefold cord is not easily broken. Hindi madaling maputol ang tatlong tiklop na lubid. Kung ito'y pantali nga sa kalabaw o sa baka, ilang taon yan bago masira. So ang tatlong taling panali ay isang lalaki, isang babae, at ang Diyos mismo. Sabi ng Ecclesiastes chapter 4 verse 12, kung ang nag-iisa ay maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. God should be first sa buhay po natin at ang ating asawa ay dapat na pangalawa. Tama po ba, mga minamahal? Mas mahalin natin ang ating asawa sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila na pangalawa. God must be the first in everything. 1 Peter chapter 5, chapter 3 verse 7, kung kayong mga lalaki unawain ninyo at pakitungwang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina at maganda dito, at tulad ninyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan, na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Sa English, kung babasahin po natin, sabi niya, tulad ninyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan. Heirs together. Or, are joint heirs. Okay? Ang magkakasamang tayo ay magkasamang tagapagmana. Okay? This means, share and share alike. Ang ibig sabihin nito ay magbahagi. At magbahagi ng magkatulad. Give and take nga eh. Vice versa po. Tama po ba? Walang superiority ng lalaki o inferiority ng babae pagdating sa pagtitiwala sa Diyos. Amen po. Kaya ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yun ang maganda. Hallelujah. Ang espiritual na pagkakaisa na taglay ng mag-asawa ay ang pagkakaisa kay Kristo. They are one in the Lord Jesus Christ. Amen po. Hallelujah. Ito ang unang prinsipyong dapat gawin para mapanatiling buhay ang pag-ibig, to strengthen your faith or to build up your faith. Second principle, live in a way that is submissive. Mamuhay sa paraang masunurin, nagpapasakop. Sabi doon sa 1 Peter chapter 3 verse 1, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Wow, ang ganda po, no? Ang Diyos ay may tungkulin para sa lalaki. At ang Diyos ay may tungkulin din para sa babae. What is the role for the wife?
What is the role for the husband? Sabi dun sa verse 7, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitungang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila ay mas mahina. Tulad ninyo ay may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Husband and wives are subject to these roles. Ang mag-asawa ay parehong napapailalim sa mga tungkuling ito. At higit lalo sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 5 verse 7 hanggang sa mga sumusunod na kailangan daw tayo magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa takdang panahon tayo ay kanyang dadakilain. Tayo kanyang itataas, itatanyag. Hallelujah. Praise the Lord. It is very clear, mga minamahal, husband and wives are spiritually equal. But they are not the same. Nililiwanag po yan, ha? Ginawa tayo ng Diyos na iba upang tayo maging isa. Ito ang pandaraya ng dyablo. Ang pagkukunwari na subukang gawing magkatulad ang mga lalaki at babae sa ilalim ng pagkukunwari na sila ay pantay. Gawa po yan ng dyablo. Opo, sila ay pantay, ngunit hindi sila magkatulad. Tama? Ginawa ng Diyos ang asawa na may matigas na panlabas. Yung husband. Ginawa niyang maamo at marupok ang asawang babae. So, tinatawag ng Diyos ang babae na mas mahinang sisidlan, hindi ang mababang sisidlan. Katulad na lamang, halimbawa, ang bakal ay mas malakas kaysa sa ginto or porselana. Kaya, mga kapwa ko kalalakihan dyan, ang ating asawa, ituring natin silang precious. Pahalagahan natin sila. I-treasure natin sila ng nararapat. Respect them. Ibinigay ng Diyos sa asawang lalaki ang headship of the home. Ang babae ay dapat magpasakop sa kanyang asawa. Hindi ito inferiority. Ang pagpapasakop ay isang pantay na kusang paglalagay ng kanyang sarili sa ilalim ng isa pang katumbas upang ang Diyos ay malwalhati. Hindi tayo kailanman higit na katulad ng dyablo kaysa noong tayo ay nagre-rebelde nung wala pa tayo sa harapan ng Panginoon para tayong tupang naligaw. Okay? Hindi tayo kailanman higit na katulad ng Panginoong Hesukristo kapag tayo ay nagpapasakop sa Espiritu. Ito ay voluntaryong pagpapasakop. Ang husband ay ang pinuno ng tahanan. Hindi siya ang amo ng tahanan. Jesus is the head of the church. Jesus never makes us do anything. Jesus leads by servant love. Sabi ng isang preacher na napakinggan ko, karamihan sa mga kababaihan ay hindi nag-iisip na magpasakop sa isang lalaki na nagmamahal sa kanya ng sapat upang mamatay para sa kanya. At ipinapakita ito sa paraan ng pamumuhay nito para sa kanya. It means, talagang ibinibigay niya na ang lahat ng kanyang pagmamahal sa kanyang asawa to the point na halos mamatay na. And yet, minsan hindi napapahalagaan din ng asawang babae. Tandaan po natin, ang pagiging headship ng lalaki ay hindi nangangahulugan na pribilehiyo. It means responsibility. Kung paanong ang pastol ay may pananagutan sa mga tupa at ang magulang ay may pananagutan sa anak, ang asawa ay may pananagutan sa harap ng Diyos. Tama po? Hallelujah! Marriage is not a contract. Malimit natin napapakinggan ito sa interviews or sa mga social medias. Ang kasal ay isang tipan, kapatid. Covenant. Where two people mutually enter together. Kapag ang kasal ay tinitignan bilang isang kontrata, nagsisimula na tayong maghanap ng mga paraan para masira ang kontrata. Tama po ba? Ganun ang mindset ng iba eh.
kapag ang kasal ay tinitignan bilang isang covenant, iniisip natin ang ating mga responsibilidad. Kapatid, I hope and I pray na malinaw ito sa atin. It is necessary for all of us to submit and subjected to God. Tayo magpasakop sa Panginoon. Okay? Third principle, live in a way that nurtures contentment. Yun ang maganda po. Mamuhay sa paraang nagpapalaki ng kasiyahan. Okay? Nanunurture yung ating contentment. Sabi dun sa verse 7, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina. At tulad ninyo ay may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Sina Abraham at Sarah ay pinagpala financially. Si Abraham ay napakayaman. Maraming makadiyos na tao ay napakayaman din ngayon. Hindi inuna ni Abraham at Sarah ang kanilang kayamanan. Okay? In fact, they are willing to live the comfort of home. Okay? Friends and family. To live in a tent upang gawin ang anumang nais ng Diyos na gawin nila. Kung nais mong magkaroon ng masayang pagsasama, pagkatapos ay matutunan mo na magagawa mo ng walang anuman maliban sa Diyos, sa isa't isa, at sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay. Tularan po natin sila Abraham at Sarah, kapatid. Yun lang ang kailangan mo para mapanatiling masaya ka. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinaghanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Philippians chapter 4 verse 11. Be appreciative, kapatid. Be grateful always. 1 Peter chapter 3 verse 3, sabi niya, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang, tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Minsan, ang isang bahagi ng talatang ito ay mali ang pagkakaintindi. Ginagamit ito ng ilang mga tao para sabihin na hindi dapat ayusin ng babae ang kanilang buhok o magsuot ng alahas. Sinabi ni Apostol Pedro na ang mga bagay na ito ay hindi lihim ng inyong kagandahan. These things are not the secret of your beauty. Ano ang nagpaganda kay Sarah, kapatid? Ang palamuti sa isang maamo at tahimik na espiritu. Yun siya eh. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 4, sa halip pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Panginoon. Yun ang maganda eh. Lubhang mahalaga sa paningin ng Panginoon. Ang panloob ng tao ang tunay na nagpapahusay, kapatid. Ang salitang maamo or meek sa English dito ay hindi nangangahulugang mahina o masungit ang isang tao o ang isang babae. Nangangahulugan ito na ng isang tao na nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. At ang salitang maamo ay ginamit para sa mga sundalo sa hukbong Romano noong unang panahon. Hindi sila mahina at masungit. Sila ay nasa ilalim ng kontrol. Ang isang tahimik na espiritu ay hindi nangangahulugan na ang isang tao ay walang sinasabi. Ito ay nagsasalita ng katahimikan at kasiyahan. Kapayapaan. Kapatid, you have to learn contentment and to cultivate contentment also. As Christians, be satisfied, but desire more and pray for more so that we can be a blessing to many. Amen po? Hallelujah! Pang-apat po na prinsipyo,
Live in a way that banishes bitterness. Mamuhay sa paraang nag-aalis ng pait. Sabi dun sa 1 Peter chapter 3 verse 8 to 10. Basahin po natin dun sa verse 8. Sabi niya, sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag maging bitter, kapatid. It is better to be the better half, not the bitter half. Ang mga tahanan ay magkakaroon ng maraming pag-atake. Okay, marami pong pag-atake ng dyablo. At may 3 uri ng pag-atake na dumarating laban sa isang tahanan. Una po, lindol. May ilang bagay na yumanig sa atin hanggang sa pinakapundasyon, nasishake. Pangalawa naman po yung mga woodpecker. Lagi nilang binubugbog ang tahanan. Ito yung mga unti-unting bumubutas, kagaya po ng mga ibon. Okay? Unti-unting tinutok ang kahoy at talagang nabubutas. At ang pangatlo po dito na pag-atake sa isang tahanan, yung anay. Kapag nakapasok ang anay sa pundasyon, tahimik silang kumakain. Ito ang maliliit na bagay kung saan nagmumula ang kapaitan. Sina Abraham at Sarah nagkaroon ng mabibigat na problema. Sabi dun sa verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila. Dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Praise God. Okay? May 3 antas ng buhay na gusto ko pong idagdag po sa inyo. Una, ang antas ng demonyo. Ito ay kapag gumaganti ng masama sa kabutihan. Ginagawa po ito ng diablo. Pangalawa, ang antas ng tao. Ito ay kapag may gumaganti ng mabuti sa mabuti at masama sa masama. Ito ang ginagawa ng karaniwang tao. At ang pangatlo, ang antas na makalangit. Ito ay kapag ang isang anak ng Diyos, kung ibig niya ang buhay at makakita ng magagandang araw, magandang kinabukasan, ay magbabalik ng mabuti sa kasamaan. Parang ginagawan ka ng masama, pero gumagawa ka pa rin ng mabuti. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, huwag daw tayo magsawang gumawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Walang mga problemang napakalaki upang lutasin. Ang mga tao lamang ay napakaliit upang lutasin ang mga ito. Si Apostol Pablo ay nire-remind tayo sa kanyang mga panulat. Okay? 1 Peter chapter 2 verse 20 to 23, makikita po natin doon na dapat lamang nating iwaksi ang kapaitan at atakihin ang problema kaysa pag-atake sa isa't isa. Kasi hindi naman talaga ang taong ating kaaway. Ang dyablo na parang leyong umaatungal at humahanap ng malalapa. Yun ang kaaway po natin. Maaring ito ay isang bagay na maliit, tulad ng pagkuha ng splinter sa iyong daliri. Maaari kang kumuha ng karayom at kunin ang splinter. Ngunit ito ay maaaring masakit. Kaya nagpasya kang iwanan ang splinter sa iyong daliri. So pagkalipas ng ilang gabi, nagising ka na may pumipintig na sakit. Ang daliri ay 2 beses ang laki nito at nahawaan na. Ito ang maliliit na bagay na nagdudulot ng infeksyon sa ating buhay. Ephesians chapter 4 verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo.
Huwag matulog ng galit, kapatid. Iwaksin natin ang kapaitan. Ang nabubuhay sa pag-ibig, nagpapatawad, nagpapalaya. Amen po, at may gumagaling. Kaya minsan, hindi dinirinig ng Panginoon yung ating panalangin because of our sins. Panglimang prinsipyo on how to keep our love alive, live in a way that values communication. Okay, mahalaga na lagi tayong nakakonect sa ating Panginoon. Mahalaga na mayroon tayong fellowship lagi sa ating Panginoon Jesus. Let's maintain our relationship, our fellowship with our Heavenly Father. Same with our spouse. 1 Peter chapter 3 verse 8 to 10, ito ay nagpapahayag ng komunikasyon. Si Abraham at Sarah ay ibang-iba. Bukod sa biyaya ng Diyos, hindi sana sila nagkatuluyan. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapahintulot sa komunikasyon. That's why communication is very important, kapatid. Ito ang tinatawag nating intimacy. At ito ang sikreto ng pagpapanatiling buhay ng pag-ibig. Marami ang nagkakaproblema, nawawasak, nasisirang pamilya, or mag-asawa because of miscommunication. Because of misunderstanding. We have to learn to communicate, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. A happy marriage is learning to have a good date life. Okay? There are 4 kinds of dates na kinakailangan gawin ng lahat. Okay? At gusto ko pong i-share ito sa atin ngayon. Okay? Una, a regular date with God. Okay? Mayroon ka bang lugar kung saan ikaw ay nag-iisa kasama ang Diyos? At may tahimik na oras kasama ang Diyos? Kung hindi ka makakapag-usap at makakasama or makikipag-fellowship sa ating Panginoon. Wala kang fellowship. Pangalawa, a date with your spouse. Ang regular na oras ay mas mahalaga kaysa maraming oras. Magkakaroon ng oras kung saan magkasama kayong dalawa. Pangatlo, a date with your kids kung mayroon na po kayong mga anak. Okay? Ilabas sila ng mag-isa. Bukod sa iba. Ibigay sa kanila ang iyong lubos na atensyon. At pangatlo, a date with yourself. Mayroon ka ng date kay Lord, mayroon ka ng date sa iyong asawa, mayroon ka ng date sa iyong mga anak. Pangatlo, magkaroon ka din ng time para sa iyong sarili. Lahat tayo ay nangangailangan ng panahon kung kailan tayo makakapag-isa at magawa ang mga bagay na kailangan natin gawin. Just have a little space in something that is fulfilling. It is possible to, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Communication is one of the keys to keep your love alive. Kaya panatilihin po natin intact ang komunikasyon. Una sa Panginoon, pangalawa sa ating mga asawa, pangatlo sa mga anak, at pang-apat, bigyan din natin ng oras yung ating sarili. Praise God. Pang-anim po na prinsipyo, live a prayerful life. Sabi dun sa verse 7, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitungwang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Maganda po yun. Okay? Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Prayer is essential for keeping our love alive. Amen po. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang makaapekto sa ating kaugnayan sa Kanya at sa ating asawa. Sabi, gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. It means husbands and wives should pray together.
God answers prayer, mga minamalang kapatid sa Panginoon. Amen po. There is power in prayer. There is power in prayer in agreement. At kapag nananalangin ang mag-asawa, power comes. Sabi ng Psalms chapter 127 verse 1, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay. Ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Mahalaga ang parte ng Diyos sa ating tahanan, sa ating relationship, sa ating buhay. Sabi po ng isang mangangaral, karamihan daw sa mga lalaki ay ayaw mag-pray kasama ng mga babae. Dahil sila ay may matigas na panlabas naturally. Ngunit bilang isang lalaki, magpakumbaba ka, kapatid. Lumuhod kasama ang iyong asawa. Be prayerful. Hayaan mong marinig kanyang nagpipray. Hayaang marinig niya ang nilalaman ng iyong puso sa harap ng Diyos. Ito ay magbibigay sa kanya ng malaking pagtitiwala at malaking kaaliwan. Hallelujah! Bilang pangwawakas, maaring may pinagdadaanan kang shaking moments in your life today. In your family, in your marriage, your relationship, your job, or maybe yung sa negosyo mo. Nangangahulugan ito na mas higit mong kailangan ang Diyos, kapatid. Maaring lumalamig na ang iyong pag-ibig at marahil kailangan mo ng panibagong simula. Nalulungkot ka, nangihina ka, naguguluhan ka, o pakiramdam mo, sugatan ka, pagod na pagod ka, o mayroon kang matinding pangangailangan. God can meet all your needs, kapatid. Sapagkat nangako ang Panginoon, and my God shall supply all your needs, all our needs, according to His riches in Christ Jesus. Kung may sakit ka, God can heal you. Nawasak ang pamilya mo, God can restore you. God can set you free, kapatid. God can make your family whole. God has the power to make your relationships great. Hallelujah. Ano man ang nararanasan mo, kapatid, kung sino ka man, nasaan ka man, remember that there is always a fresh start with God. Be still in the Lord. Manatili ka kay Lord at mananatili siya sa iyo. To keep your love alive, keep obeying and loving God and your partner in life. Be faithful. To God be the glory. Hallelujah. Tayo po ay sama-sama manalangin. Father God, we thank you for the precious gift of love to all of us. Salamat po sa iyong mga salita na nahayag ngayon. I pray, Father, na tulungan mo kaming mapanatili at patuloy na lumago ang aming relasyon upang ang pagmamahal, katapatan at kabutihan ay maghari sa buhay namin. In Jesus' name. Father, I pray that the spirit of love, joy, peace, and understanding always work together to keep the love alive in us, through us, in the name of Jesus. Thank you, Father, for the blessing of relationship with God and to our spouse. Dalangin ko na ang pag-ibig na ito ay manatili magpakailanman. Hallelujah. I decree and I declare to our beloved viewers, O Lord, may your favors and blessing be upon them. In Jesus' name. Magmanifest ang healing sa kanilang katawan at magmanifest ang iyong kalwalatian sa kanilang buhay, pamilya, trabaho, at maging sa negosyo in the name of Jesus. Thank you, Father,
sa answered prayers namin. All glory and honor belongs to you. This is our prayer of faith in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen.